Ano-ano nga ba ang mga quirks na kayang taglayin ng One for All? Ang One for All nga ay tinaguri ang pinakamalakas na quirk sa mundo ng My Hero Academia dahil ito ay may iba't ibang klase ng quirk na nagmula sa mga dati nitong user. At sa paglipas ng panahon ay ito ay napasakamay ni Toshinori Yagi na kilala natin sa kanyang hero name na All Might. Ang One for All nga ay ginamit niya upang tuldukan at wakasan ang paghahari ng King of Villains na si All for One at hindi naglaon, ito ay pinasa ni All Might sa ating batang bayani na si Izuku Midoriya na kasalukuyang may hawak at nagmamay-ari ng mga quirks ng One for All. Ano-ano nga ba ang mga quirks ng One for All? Unahin na natin dito ang kakayahan nitong mag-imbak o mag-ipon ng enerhiya sa katawan ng user nito. Ang kakayahan na ito ay ibinigay ni All for One sa pinakaunang user ng One for All na si Yuichi Shigaraki dahil sa pag-aakala na ito ay walang quirk. Dahil nga sa ganitong kakayahan ng One for All ay kaya nitong lumakas ng doble-doble sa paglipas ng panahon at wala nga itong limitasyon sa pag-iimbak nito ng enerhiya sa katawan ng user. Nag-iipon lang ito na nag-iipon hanggang malagpasan nito ang kapangyarihan na tinataglay ni All for One. Kaya naman dahil dito ay napagpasyahan ni All for One na nakawin na lamang ang One for All sa mga dating user nito. Pero nabigo siya sa paggawa ng bagay na ito. Kaya naman ay naghintay na lamang si All for One upang nakawin ang One for All sa mga susunod na user. Ang ganitong kakayahan ng One for All ay nakakaapekto rin sa katawan ng gumagamit, lalo na't kung hindi pa capable sa katawan ng user yung ganitong kalakas na kapangyarihan. Nakita nga natin to nung unang beses na ginamit ni Deku ang kapangyarihan ng One for All nung sinuntok niya ang napakalaking machine na ito upang iligtas itong si Uchaku Uraraka kahit na wala siyang makukuhang points. Pagkatapos nga nito ay nabigyan nga dito si Deku ng matinding injury dahil sa ginawa niya na halos nagkabali-bali nga yung kanyang mga paa at kamay dito dahil hindi niya pa masyadong nahahawakan o nagagamay ang paggamit ng power ng One for All. Ngunit dahil nga sa pagtitrain ni Gran Torino dito nga kay Deku noon, ay nagamay nga ni Deku ang power ng One for All kahit papaano. Pero limited pa rin ito dahil kapag nasobrahan nga o paulit-ulit na ginagamit ni Deku yung ganitong kapangyarihan, ay maaaring matulad pa rin si Deku sa nangyari sa kanya noon. Halimbawa na nga lang nito nung unang beses na kinalaban ni Deku ang Awakening Shigaraki. Dahil nga sa paulit-ulit na paggamit ni Deku ng power ng One for All dito nga sa napakakunat na katawan ni Shigaraki ay hindi na malayan ni Deku na umaabot na pala sa limit yung kanyang paghawak sa One for All na nagresulta nga ng pagkakaroon ni Deku dito ng mga pinsala o damages sa kanyang mga braso dahil nga sa paulit-ulit niyang ginagamit yung power ng One for All. Dahil hindi niya na nga magamit ang kanyang mga braso ng mga oras na yon, ay ginamit na nga lang ni Deku ang kanyang mga ngipin upang lusubin itong si Tomura Shigaraki. Pero kahit na ganun nga ang nangyari kay Deku ng mga oras na yon, ay malaking tulong na nga rin ito sa kanya upang tumagal siya sa laban. At ang pangalawa naman ay ang Transfer Quirk. Ang kakayahan na ito ay nagmula rin sa pinakaunang user. Kumbaga ito yung pinaka-original na quirk ng first user, ang Transfer Quirk. Ang kakayahan na ito ay maaaring maging useless kung ang gumagamit nito ay walang additional na quirk na ipapasa niya sa ibang tao. Pero dahil nga sa binigay ni All for One na quirk na kayang mag-imbak ng enerhiya sa loob ng kanyang katawan at dagdag pa dito yung kanyang Transfer Quirk na kayang magpasa ng quirk sa ibang tao. At dahil nga sa dalawang kakayahan na ito na meron ang first user ng One for All, ay nabuo ang One for All. Doon nga nagsimula ang One for All. Paano nga ba gumagana ang pagpapasa ng One for All? Ang pagpapasa ng quirk sa ibang tao ay gumagana sa pamamagitan ng pagpapasa mo ng DNA sa isang tao. Katulad na lamang nung pinasa na ni All Might yung One for All dito nga kay Deku, na kung saan ay pinakain niya nga itong si Deku ng isang piraso ng kanyang buhok upang mapasa ni All Might ang kanyang DNA sa loob ng katawan ni Deku.
At ito na nga yung magiging way upang mapasa niya ang one for all dito nga kay Deku. Ginamit rin ni Deku ang transmission quirk dito nga kay Bakugo sa laban nila kala Nine. Sa pamamagitan nga ng pagpapasa ng kanyang dugo dito nga kay Bakugo upang magamit niya ang kapangyarihan ng one for all. At para mas lumakas pa yung kanyang exploding quirk. At pagkatapos nga nila matalo itong si Nine ay nawala na nga rin ang kapangyarihan ng one for all dito nga kay Bakugo. Pero lingid sa kaalaman na nakakarami na meron pa ring epekto ang one for all dito nga sa katawan ni Bakugo. Dahil pagkatapos nga ipasa ni Deku dito nga kay Bakugo ang kapangyarihan ng one for all, ay nagkaroon nga si Bakugo ng access o communication sa second user ng one for all. Na alam naman natin na ang mga one for all user lamang ang nakakapag-communicate sa mga taong ito. At dahil nga rito ay malaki rin ang posibilidad na si Bakugo ang magiging 10 user ng one for all. At ang pangatlo ay Gearship. Ito ay pagmamayari ng ikalawang user ng one for all. Ang second user nga ay hindi pinangalanan, pero ang kanyang muka ay parang sa Adolf Bakugo na may pilat sa kanyang muka. Ang Gearship nga ay nagbibigay daan sa gumagamit na baguhin ang bilis ng maliliit na bagay, katulad na lamang ng kamao. Tulad na lamang ng ikalawang laban ni Deku dito nga kay Shigaraki, na kung saan ay ginamit nga ni Deku ang Gearship sa dulo ng kanyang kamao upang magbigay ng tatlong sunod-sunod na malalakas na suntok na tinatawag na third, second, and top gear. Ang malalakas na pag-atake nga na pinaranas ni Deku dito nga sa katawan ni Shigaraki ay mas bumibilis at lumalakas habang tumataas ang mga gears. Dahil halimbawa na lang kapag tumama ang isang bagay na mas mabilis pa sa max speed, ay magkikreate ito ng napakalakas na impact sa tatamaan nito. Lalo pa kaya kung pabilis ito ng pabilis. Pero dahil nga matibay na yung pangangatawan ni Deku sa mga oras ng laban na ito, ay hindi na siya gaanong naaapektuhan sa mga Gearship attack na kanyang pinapakawalan. At ang pang-apat ay Fujin. Ito ay pagmamayari ng ikatlong user ng one for all. Siya rin yung sidekick ng second user ng one for all na lumalaban kay All for One. Ang Fujin quirk nga ay nagbibigay daan sa gumagamit na mag-ipon ng kinetic energy sa iba't ibang parte ng kanyang katawan sa pamamagitan ng paulit-ulit niyang ginagawa. Katulad na lamang ng paulit-ulit na pagpupush up, paulit-ulit na pagtalon sa jumping rope o paulit-ulit na pagja-jump. Kapag nakapag-ipon na nga ng kinetic energy ang Fujin quirk, ay pwede mo na itong gamitin upang mag-create ng isang malakas at sumasabog na pag-atake. Tulad na lamang ng ginawa nga ni Deku dito nga ulit sa laban nila kay Shigaraki. Dahil nung ginagamit nga ni Deku yung Gearship upang magpakawala ng tatlong sunod-sunod na suntok dito nga kay Shigaraki, ay nag-iipon naman ang Fujin ng kinetic energy sa braso ni Deku. At pagkatapos nga nito ay mabilis kang pumunta si Deku dito nga sa likod ni Shigaraki upang magpakawalaan ng 120% ng kapangyarihan ng one for all na sinalo naman ni Shigaraki ng buong buo. Dahil maliban sa lakas ng 100% ng one for all, ay nagdagdag pa siya dito ng kapangyarihan ng Gearship at ang kinetic energy na naipon ng Fujin. Kaya naman kapag pinagsama-sama ito, ay makakabuo ito ng mahigit sa 100% ng lakas ng one for all. At ang panglima, Danger Sense. Ito ay pagmamayari ng ika-4 na user ng one for all na nagngangalang Shinomori. Maliban sa ibang mga user ng one for all na lumaban dito nga kay All for One, si Shinomori ay hindi lumaban dito nga kay All for One bagkus ito ay nagpakalayo-layo upang palakasin palalo ang one for all. Ang ika-4 na user nga ay pinalakas ang one for all sa loob ng 18 years. Dahil ang one for all ay na-transfer kay Shinomori nung siya'y 22 years old pa lamang. At ang 18 years na natitira sa kanyang buhay ay itinuon niya sa pagpapalakas sa one for all para sa mga taong susunod na gagamit nito. Ang one for all nga ay nakakapag-ipon ng enerhiya sa pamamahala ni Shinomori sa loob ng 18 years. Pero kahit ganun katagal na nga pinalakas ni Shinomori ang one for all, hanggang sa kanyang huling hininga ay hindi pa rin ito sapat upang patumbahin si All for One.
Ngunit habang pinapalakas ni Shinomori ang power ng One for All sa kanyang pamamahala, ay nakaramdam siya dito ng hindi pa tukoy na karamdaman dahil sa epekto ng matagal niyang paghawak sa One for All. Maliban lang dito kay All Might dahil mahigit pa sa 40 years na hawak ni All Might ang One for All. Pero wala pa naman siyang naramdaman na kahit anong karamdaman. Dahil sa mga hindi pa nakakaalam na si Toshinori Yagi ay isang quirkless rin na tao noon. Katulad rin siya ni Deku. Kaya naman dahil dito ay nagpapakita lang ito na mas capable ang One for All sa mga quirkless na tao. Kung hindi nga lang dahil sa injury na natamo ni All Might sa laban niya kay All for One, ay mas matagal pa sanang mahahawakan ni All Might ang kapangyarihan ng One for All. Kaya naman bumalik na tayo sa quirk ni Shinomori. Ang quirk ni Shinomori ay nagbibigay daan sa gumagamit nito na maramdaman o masense ang mga masasamang pwedeng mangyari. Ngunit kalakip ng paggamit ng danger sense ay makakaramdam ang user ng sakit ng ulo at nakadepende pa ang sakit na kanilang mararamdaman sa kung gaano kalakas o kung gaano katindi ang panganib na kanilang masisense. Tulad na lang nung naramdaman ni Deku yung pagsalakay ni Shigaraki sa UA. At pagkatapos nga nito ay nakaramdam siya dito ng sakit ng ulo. Kaya naman kung mas matindi yung panganib na kanyang mararamdaman ay baka hindi na siya makagalaw sa sobrang sakit na kanyang mararanasan. At ang pang-anim naman ang Black Whip ni Daigoro Banjo, ang pang-limang user ng One for All. Ang Black Whip ay unang ipinakita sa atin sa contest ng Class 1A laban sa Class 1B na kung saan ay kalaban nila dito si Chainsaw, ang Brainwasher. Noong unang lumabas nga yung Black Whip sa katawan ni Deku ay hindi niya agad ito nakontrol dahil sumusunod lamang ang Black Whip batay sa emosyon ng gumagamit nito. Kaya naman hindi alam ni Deku kung paano gagamitin o paano kukontrolin ang Black Whip. Kaya naman dahil dito ay nagkaroon siya ng communication sa panglimang user ng One for All at pinaliwanag niya dito kung paano gumagana ang Black Whip. At hindi naglaon ay na-master na nga ni Deku ang paggamit nito. Ang Black Whip ay nagbibigay daan sa user upang makuha ang target nito at upang mabigyan ng surprise attack. Ginagamit ni Deku ang Black Whip upang iligtas ang mas maraming tao sa gitna ng panganib at upang ibalibag ang kalaban. At ang pang-pito ay ang smoke screen ni En, ang ika-anim na user ng One for All. Kapag ginamit mo nga ang quirk na smoke screen ay kaya mo nga mag-produce ng usok na kulay lila sa loob ng katawan ng user. Ang smoke screen quirk ng One for All ay hindi gaano mapinsala at hindi rin ito nagdudulot ng panganib sa kalaban. Pero ang sabi nga ni En, kung ipagsasama mo nga daw ang smoke screen at ang kapangyarihan ng One for All, ay magiging usable nga daw itong smoke screen na siya namang ginamit ni Deku laban nga dito kay Shigaraki upang mabigyan ito ng isang surprise attack. Ang smoke screen ay nagbibigay daan kay Deku upang mawala sa paningin ng kalaban etong si Deku. Ginamit niya rin ang quirk na ito sa laban niya kay Lady Nagant at sa mga klase niya sa 1A upang takasan sila, pero nabigo nga si Deku sa pagtakas na ito. At ang ikawalong quirk ng One for All ay ang float ni Nana Shimura, ang ikapitong user ng One for All. At siya rin ang master ni All Might. Ang float na ginagawa ni Nana Shimura ay hindi yung float na ginagawa ni Ochako Uraraka ha, kundi yung parang float na ginagawa ni Superman na kaya niyang isuspend yung sarili niya sa hangin. Parang ganun nga yung float ni Nana Shimura, yung kaya niyang palutangin yung sarili niya at lumipad ng mabilis sa ere upang ilagan yung mga pag-atake ng mga kalaban sa kanya. Tulad na lamang ng paglipad ni Superman. Parang ganun nga yung quirk ni Nana Shimura. Ang float nga ni Nana Shimura ay ginamit ni Deku nung siya'y lumusob dito nga kay Shigaraki upang atakihin ito sa pamamagitan ng kanyang ngipin. Nung nakita niya itong si Bakugo na natamaan ng pag-atake ni Shigaraki. At ayun nga ang 8 quirks ng One for All na kasalukuyang hawak ni Izuku Midoriya. So dahil nga sa mga dating quirk ng user ng One for All, ay mas naging matindi pa at mas naging makapangyarihan pa ang One for All. At kapag pinagsama-sama nga ang mga kapangyarihan ng One for All, ay kaya nga talaga nitong durugin kahit sinong kalaban sa mundo ng My Hero Academia. Kaya naman hanggang dito na lang ang video na ito. Sana may natutunan kayo at sana nakatulong rin ang video natin ngayon sa inyo. Ito nga pala ang Titerio TV. Lagi kayong mag-iingat at bye-bye.